Magandang araw. Nandito ako sa kusina. Mukhang wala naman tao, so gagawa na lang ako ng video about sa pagde-develop ng social skills. Nade-develop ba yung skills? Oo, pero hindi yan yung parang artificial. Parang ano siya, hindi siya parang nangyayari na lang siya ng kusa base sa mga taong na-encounter mo or dumaan sa buhay mo or mga nasa tao sa paligid mo ngayon. Nade-develop nga ba talaga yan? Oo, nade-develop siya pero hindi siya yung artificial, natural siya. Usually yung mga kaibigan, ganyan, nade-develop din social skills mo dyan. Basically, magbo-boils down lang yan sa mga tao na uh, na-encounter mo pang araw-araw. Kagaya ng kaibigan, simula bata ka. Diba sinabi ko dati na hindi ako namimili ng kaibigan. Kahit pa squatter yan, mayaman, nagdodroga. As in talagang kung tanggap nila ako is tanggap ko rin sila. Kasi hindi naman sila bad influence din actually, yung mga ganong tao. At least nagiging aware ka, street smart. May mga kaibigan ako na ganon eh na mukhang bad influence. Dahil mabait naman sila. Actually, sila pa nga yung mas mabait kaysa dun sa mga talagang mayayaman. Mga mayayaman kasi ka-plastical lang yan. Tsaka, kaya sila nakikipagkaibigan ng mga mahihirap is para sila yung above. Meron akong kaibigan na mayaman na ganun eh. Nakikipagkaibigan siya sa mahihirap para pwede niya utus-utusan, ganun. Yung akin kasi looks lang ginagamit ko eh. Sample lang naman yun pero hindi siya pangkalahatan. Usually talaga yung mga na-encounter mo. Tsaka yung common interest, kung ano ba yung trends, yung kung ano yung uso, ganyan. Parang niche maxing lang din naman yun, yung mga social skills. Sa sample ko na lang tong sa trabaho ko, introvert naman talaga ako. Sinadya ko talaga tong trabaho na to, yung profession ko. Nilagay ko talaga yung sarili ko na mapalibutan ako ng maraming babae para malaman ko yung social skills. Tsaka nakipag-date ako na marami dati nung kabataan ko. Pero ngayon kasi, mahirap mag-develop ng social skills ngayon dahil social media age na. Lalo na pag past 25 ka na. Or nagtatrabaho na kayo. Kasi medyo formal na lang yun. Artificial na lang yung social skills doon is formality. Hanggang doon na lang, wala na siya gaano. Pero magagamit mo pa rin naman siya sa pang-araw-araw. Plastikan nga lang. Hindi kagaya nung bata-bata ka pa nung college. Kasi may common interest kayo eh. Usually mga nagiging kaibigan mo niya is pareho kayo ng hilig. Kuwari pareho kayong or kung ano yung uso that time. Nung college ako naalala ko, paiba-iba ako ng hilig eh. Computer, Dota, billiards. Meron ako friend na mahilig sa billiards. Na-adapt ko na lang din. Wala kasi talaga akong stick to one talaga na hilig eh. Nagbabago talaga siya eh. Ako yun ewan ko lang sa inyo kung talagang may stick to one kayo. Kaya wala rin talagang totoong permanente na magi-stay sa'yo. Meron mga kaibigan na ganun pero bihira lang talaga yun. Yung simula bata kayo. Elementary hanggang pagtanda nyo hanggang 60. Kasi nagbabago kayo ng interest, hilig, tsaka priority. Kaya hindi ka rin naman makakapili ng ng gugustuhin mong samahan eh. Kasi usually yung tadhana rin naman talaga yung parang no choice ka rin talaga eh. Kuwari sa trabaho, kahit ayaw mo i-develop social skills mo dahil wala naman kayo in common dun sa mga katrabaho mo. Kuwari iba yung gusto mo, mapipilitan ka kasi for the sake ng trabaho. Tawag dun is pakikisama na lang, formality. Parang natural lang yung pagde-develop ng skills. Hindi mo yan yung parang pinipuwersa. Kasi pagka pinapractice, di ba sabi nila i-practice mo yung social skills. Paano mo ipapractice kung wala kang pagpapracticean? Siyempre, natural. Alanganin mang question and answer. Yung parang hahanap ka ng tao tapos babayaran mo pagpapracticean mo. Parang
hindi ka magde-develop nun kasi hindi siya natural, artificial siya, parang binayaran mo yung tao. So, yung expected na palitan ng pag-uusap is fake. Hindi kagaya ng in real life talaga na ginigauge nyo yung isa't isa, tapos parang palagayan ng loob, tapos yun nga, yung nagiging natural na lang yung pinag-uusapan nyo. Pero malaki din impact yung looks talaga eh. Kasi sa palagayan ng loob yan eh. Although meron kayong tinatawag na hilig, meron na din naman yan no, na tungkol sa looks. Usually, di ba, parang commonality. Kuwari, magkakahawig lang naman kayo, normie. So, kayo lang yung mga magkakaibigan dun. Kasi nga, pareho naman kayo normie na ng itsura. So, parang natural din naman nangyayari na ganun. Kuwari, pogi ka, may itsura ka. May mga giging kaibigan ka rin naman na normie. Pero usually, mga normie naiingit na yan. Tapos usually, mga below yung mga nagiging kaibigan. Sa experience ko lang yun, gano'n na parang below yung mga nagiging kaibigan ko. Although mabait naman din sila. Kasi nga bihira lang naman yung may itsura talaga or pogi, rare yung itsura. So talagang mabilis ka magkaroon ng kaibigan. Yun din pala pagka may karelasyon ka, yung parang yung social skills mo is lalawak siya ng kasi nga yung mga babae maraming hilig yan tsaka maraming mga kaibigan. So ang mangyayari is yayayain ka niya makipag-inuman, ma-meet yung kaibigan niya, or kung may mga party ganyan, sasama ka niya or ipapakilala ka niya sa mga kaibigan niya, yung mga connection. So natural lang din naman talaga yung nangyayari. Yung sinasabi nila na parang i-develop mo raw yung yung social skills. So, nade-develop siya along the way na lang din talaga. Pero hindi siya yung sapilitan. Kaya hindi ako naniniwala dun sa ipupush mo yung sarili mo para magiging parang people pleaser ka. Kasi meron talaga mga tao talaga na unang kita pa lang sa'yo, ayaw na talaga sa'yo. Which is ipaparamdam din naman sa'yo yun. At mararamdaman mo rin yun. Tsaka mapapansin mo, maobserbahan sa mga kilos nila. Na ganun nga, ayaw ka nila. Tapos sabay, basta meron yan eh, parang hindi ka rin kakausapin, hindi rin unang mag-a-approach, ganun. Eh lalo na ngayon dahil, di ba, parang social media age na. So usually yung mga tao, meron na yung mga kausap sa online, mga digital. Mga kagaya nito, yung paggawa ng mga videos na ganito. So usually yung mga tao is may kanya-kanya ng pinagkakaabalahan. Kaya medyo mahirap na makipag-socialize or makipag-interact sa kapwa-tao ngayon dahil nga online na parati. Sedated na yung mga tao. May kani-kanila ng pinagkakaabalahan, mga entertainment, ganyan. Kaya ngayon ang pinakamahirap makipag lalo na yung mga lalaki. Diba sa mga lalaki, yung mga Gen Z, yung mga Gen Z na lalaki. So parang kuwari normie-normihan ka lang or below ka sa sa itsura, is mahihirapan ka rin talaga makipag-interact. Kasi nga lalo na sa opposite sex ganyan, mahihirapan ka rin may pag-interact. Usually sa lang naman yan, sa eskwelahan. Sa school lang. Kaya nga sinasabi ko yung ideal talaga na pakikipagrelasyon talaga is dapat maaga pa. Nasa eskwelahan ka pa lang. Or, yun, high school, college, ganyan. Sa trabaho kasi lahat, pagka 25 ka na-pouch na lahat eh. So, yun din palang nangyayari sa mga younger generations ngayon.
is nahihirapan na sila na makipag-interact sa opposite sex kasi nga yung mga babae may mga kausap na yan, di ba? Mga kaibigan nila or yung mga ine-entertain nila, yung mga nakaka-match nila sa application. Mga pogi o high tier lang naman. So usually ganun na lang nangyayari. Yung lalaki na kasama dun sa 80%. Wala talaga makakausap na babae. Ang tsansa mo na lang is do sa artificial na sa eskwelahan. Sa eskwelahan na rin yun. Yung online, in real life na rin yan. Kahit naman sa eskwelahan. May mga cellphone na lahat ng mga estudyante, di ba? Kung may cellphone na lahat, hindi na sila gaano makipag-usap. Napansin ko rin yan sa trabaho ko Sa trabaho ko, pagka break time na, sa cellphone na lang yung mga tao, hindi na gaano nakikipag-usap. Hindi na nga tumatabi sa isa't isa Parang, ang awkward na, parang ganun. Hindi na nga nagkakatabi yung lalaki at babae. Hindi kagaya dati na nakukumpara ko kasi nga, millennials naman din ako So, nalalaman ko yung pagbabago. Iba na talaga ngayon. As in parang kahit na magkadikit lang kayo ng anong tawag dito, upuan. Parang nagkakailangan na. Kasi nga, parang autistic na o retarded, gano'n. Autistic, retarded na yung mga tao. Dahil nga online na lahat So, hindi na marunong makipag-usap sa ibang tao. So, parang yung companion na lang talaga nila is yung cellphone nila. So, yun yung nangyayari na So, wala naman din talagang parang sapilitan na i-develop mo yung social skills mo. Kasi nangyayari yan ng kusa base sa mga tao na na-encounter mo sa pang-araw-araw. Sa trabaho, lang naman yan puro formal lang naman dun. Hindi naman talaga siya yung mag-share kayo ng mga common talaga na interest. Wala nang ganun. Kasi nga, may mga pamilya at anak na yung mga katrabaho mo. Tsaka busy na rin kayo dun sa trabaho mo. Which is, kaya nga kayo nandun para pumere. So, yun talaga na chance mo sa simbahan na lang. Punta ka ng simbahan. Tapos may mga mamimit ka na tao doon. Ganon din, may cellphone din sila. So, less interaction na lang talaga dahil may cellphone na rin ng mga sila So, parang ganun na nga mangyayari. Wala na, sarili na lang talaga. Cellphone na lang talaga yung pinaka companion mo talaga, nakakausap mo. Kasi yung mga tao na nasa paligid mo ay ganun din. Kahit na gusto mo man makipag-usap, hindi rin tatagal. Mabilis din magsawa. Hindi lang naman din sa babae ito Kahit sa mga tao na nasa paligid mo. Kasi nga may cellphone na. After nyo mag-usap, saglit lang yan Tapos, lalabas na yung cellphone. Tapos, titingin na. So, nakaka-addict talaga parang mental illness na. Parang mental illness na yung nangyayari. So, yung mga tao is na-hook na yung utak nila dun sa cellphone. Actually, parang yung utak na nila yung mismo yung cellphone. Parang gano'n na nga nangyayari. Yung cellphone na mismo yung utak nila. Tapos kung ano yung nakikita nila doon, yun yung nagbibigay sa kanila ng saya. Samantalang kung may kaharap ka dyan na tao, imbis na dun ka sumaya, hindi. Sa bagay, kasi may sense nga naman. Kasi nga pag may totoong tao na sa paligid mo, magkakapalagayan pa kayo. Tapos may kipagplastikan pa. Mas maigi na lang din sa online or digital. Hindi na nakikipagplastikan. Tsaka less na yung parang attachment kasi nga online digital naman
So, hindi ka na ma-attach sa mga tao na nasa paligid mo. Kaya nga marami rin mga tao na solo-solo na rin talaga eh. Ayaw na ganun mga basta may cellphone lang naman sila. Kontento na sila doon. So, yung pagde-develop ng social skills is parang wala ring sense yan eh. Kahit naman hindi mo i-develop yan, kusa na lang ma-develop yan. Ang kawawa yung mga bago-bagong henerasyon ngayon. Kasi nga, online na. Digital na nga. Digital na. Wala na talagang gusto makipag-usap. Actually, kahit gusto mo man makipag-usap, wala rin naman papansin sa'yo. Tsaka saglit din naman. Na-try ko na rin yung dati. Na wala ring nangyayari. Kaya rin ako yung nakikipagrelasyon ka na lang. Para yun na lang din makakausap mo. Ganun din naman purpose niya. Tapos, yayayain ka pa niya na lumabas-labas. Tapos may mga kaibigan siya, papakilala ka. Kasi pagka may kasama kang babae, is lalawak talaga yung mo. Yung mga travel. Lahat ng travel ko karamihan dahil lang dun sa Ganon. Or yung mga kaibigan mo, kapitbahay ko dati. Sila pa nga pupunta sa bahay, nagyayaya. So usually talaga kung sino yung may gusto sa'yo eh. Tsaka may common interest kayo. Kaya nagkakasundo kayo. Tsaka yung social skills mo na parang nade-develop na lang din. So, paano? Yun lang siguro. Kaya hindi na rin ako naniniwala dyan sa di-develop. Wala ka naman i-develop din eh. Paano ako magdi-develop eh? Natural yan. Everyday. Parang pang araw-araw mo na ginagawa yan. Lalo na sa trabaho mo. Kuwari, nasa trabaho ka, makikipag-usap ka na lang sa mga kasama mo doon sa trabaho para lang mag-work yung ginagawa nyo. Or successfully mo magampanan yung trabaho mo. So, parang ganun nga talaga nangyayari. Mahirap ngayon kasi social media na eh. Social media na yun. Sa social media age. Mga yung validation, nakukuha mo na. Kahit naman na hindi ka na bilang dun sa 20%, kuwari 80% ka, wala ka nakakausap na opposite sex. May YouTube naman, may Facebook naman. So parang napupunan na rin yung pagkukulang ng pag-i-interact sa itong channel ko, everyday dose to ng black pill. Ito pa nga lang, solved na yung At least nabibigyan pa kayo ng impormasyon. So kaya yung develop ng social skills is base rin yan sa interest, common interest, looks, tsaka yung formality. So napansin ko ganun eh. Yung kuwari, yung high school kayo, mga nagfa-frat, kasi gusto nila ng parang brotherhood, ganun. Pero hindi ko advice kasi yung mga ganyan, yung mga grupo-grupo. Sa akin lang yun personal ko lang na point of view yun na hindi ko advisable lang ganun. Kasi any commitment kasi is nire-restrict mo yung sarili mo. Kahit yung kalakoy ko, yung grupo, kahit may plano sila eh. Although yung plano nila is pumera na marami, pero group pa rin kasi yun eh. Parang isa bumagsak doon, dawit lahat. Kaya parang mahirap ng grupo-grupo. Maganda talaga solo. Meron ka nalang binabayaran ng mga tao para depende sa performance nila. Para kung wari pumalya sila, walang attachment, walang samaan ng loob kasi bayad naman yung tao na yun. Kaya nangingi-employ lang din ako eh. Kasi parang ayoko nung maraming inaalala. Kasi after mo magtrabaho, clock in, clock out ka lang. Tapos after mo ng trabaho, hindi mo na nadadala yung trabaho mo sa bahay. Although pagod ka nga lang, pero at least
na-develop na yung social skills mo, may physical exercise, physical activity. Yun lang naman habol ko kaya nagtatrabaho pa rin ako. Pero may target age din naman talaga ako na hindi na ako magtatrabaho. Which is wini-work ko na rin ngayon. Actually, kahit hindi naman ako magtrabaho, may pamana ako na. Hindi ko nasasabihin, pero kahit di naman talaga ako magtrabaho eh. Purpose ko lang dito, interaction lang talaga, tsaka physical activity. Yung pera, parang secondary ko na lang yan eh. Kasi may inaasahan ako. Although hindi ako umaasa rin doon, kaya rin ako pumunta dito. So yun lang, sinasample ko lang sa inyo yung mga experiences ko. So wala rin naman talagang develop ng social skills eh. Kasi natural lang naman siyang nangyayari. So kung below ka sa looks, parang ganun din yung interaction eh. Mga normie, normal lang yung pinag-uusapan nila. Mga current events, chismis, ganyan. Yan yung mga gusto ng normie. Normie looking din yan. Yung extreme sides, pangit. Yung mga pangit, mostly din ng mga pangit, ano ba pinag-uusapan nila? Yan din yung may mga bisyo, ganyan. Sa amin, yung mga tambay sa amin na pangit, sila yung may mga bisyo eh. Pero kaibigan ko rin yung mga yun, kasi kaibigan nila ako eh. So, hindi ako namimili ng kakaibiganin. Yung sinasabi nila, kaibiganin mo lang yung mga nasa top. Paano kung bumagsak ka? Hindi mo na alam na nasa bottom. Mas maigi na yung nasa bottom ka, at least alam mo kung papuntahin mo man sa top is ma-overwhelm ka, di ba? Actually, ganun, balance lang din talaga eh. Kasi cyclic naman yun, hindi naman laging nasa top ka. Oo nga, yung ibang tao na nasa top, mamaya binigyan ng sakit, di bottom ka na naman. Kasi itong buhay parang lagi itong negatibo eh. Hindi sa pagiging pessimist pero parang lagi talagang hihilahin ka pababa. Kaya ka nga nag-achieve ng goal para maiwasan mo yun, di ba? Pero yung state talaga, yung condition talaga ng realidad is negative dahil sa katawan. Sa katawan ng tao. Yung katawan ng tao ay laging nagdi-desire. Kuwari yung nagugutom, nagdi-desire yan ng pagkain. Siyempre nagutom ka eh. Pag nalumbay ka, nagdi-desire ka ng entertainment. Pagka nalulungkot ka, gusto mo may kausap, or lonely ka, nagdi-desire ka na may makausap. So, yun talaga eh. Yun talaga yung reality rin talaga magba-black pill din sa inyo. Actually, kahit di nyo na nga mapanood or mapakinggan tong mga pinagsasabi ko, yung buhay rin talaga magpaparealize sa inyo kung anong talaga nangyayari. Kaya yung social skills na yan is base yan sa hilig mo, goals mo, tsaka may parte na rin yung looks mo. Actually, mas malaking ang parte yung looks eh. Kasi dyan kayo nagja-jive eh. Kasi yung palagayan ng loob, di ba? Malaki rin parte yun. Maraming tao hindi nila pino-point out din yan. Kasi na-experience ko sa akin, di ba? Yung looks ko mukha akong mala Justin Bieber na maamo. So, less effort ako. Kasi naranasan ko rin naman yung extreme eh. Yung talagang maraming nag-hate sa'yo dahil lang sa ganong mukha mo. Mukha maamo. Maraming mga mag-hate. Experience ko lang yun Hindi ko naman pinapangkalahatan. Pero yun nga. Kaya ako naman drino tong black pill na to is na-realize ko rin kasi yan. Kaya sinishare ko sa inyo. Actually, kahit naman anong paniwalaan nyo dun sa wala naman din akong pakialam dyan eh. Kung anong paniwalaan nyo, okay lang yan. Nagsishare lang ako sa inyo ng knowledge. Tapos, kung nare-realize nyo rin yan is, yun, parang common interest rin yan. Pero, itong mga data na sinishare ko sa inyo is, talagang isearch nyo sa Google yan. Kagaya ng mga Brefolds Law, totoo yan. Nasa Google yan. Yung mga information, pati yung statistics na sinasabi ko sa inyo.
Tsaka yung Stanley Morgan na study by 2030, 50% ng mga babae magiging single. Di lang naman din nila sinabi yung sa lalaki. Mas malaki pa nga sa lalaki. Mukhang nakakatakot sa babae yun dahil 50%, di ba, magiging single. Pero sa lalaki, malamang 80. Kasi sila nagdidikta ng condition, di ba? So, paano? Yun lang. Peace.